Reverend Fathers, mga pinuno ng ating pamahalaan, at mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ang Fiesta ng Cristo Divino Tesoro sa Kalasyaw ay pagkakataon para magpasalamat. Magandang pagkakataon para ba talaga ako at nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Tinuturo sa atin sa katisismo. Pero itong tanong na ito na pinagdadaanan natin, halimbawa, namatay ng bigla ang minamahal. Niloko ka ng pinagkatiwalaan. Nagkasakit sa kabila ng maraming dasal. O nawala ng trabaho o nawala ang negosyo. O nasasaktan kaliwa at kanan. Kapag ganito ang ating pinagdadaanan, maaari nating tanongin, nasaan ang Diyos? Ito rin ang tanong ng mga alagad, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa ating buhay? Kung talagang may Diyos, bakit nag-aaway sa Iran? Kung talagang may Diyos, bakit ginigera ang Lebanon? Kung talagang may Diyos, naniniwala naman sila, bakit sa Ukraine ang mga bata ay pinapatay? Kung lunas, bakit ganito kung talagang may Diyos? At sa ganitong pagkakataon, mayroong iba sa atin magsasabi, walang Diyos. Mayroong mga matatalino na sasabihin, dati may Diyos, ngayon patay na ang Diyos. At nanatili na siyang patay, wala na akong pakialam sa Diyos. Sa ganitong pagkakataon, sa hirap ng buhay, sa hirap ng mundo, tatanong natin, nasaan ang Diyos? Tingnan natin ang salita ng Diyos. At sana, isaalang-alang natin ang karanasan ng isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang nanay. 9 na buwan tayong dinala ng nanay natin. At sa loob ng 9 na buwan, nandoon tayo nabubuhay sa madilim na sinapupunan ng nanay. Pag nagtanong yung sanggol, nasaan ang nanay ko? Sasagot ba yung nanay mo, nandito, tingnan mo ko? Sasabihin ng sanggol, hindi ko kayo makita. Pero ang totoo, nasaan ang nanay ko? Ang sagot, binabalot ka ng nanay mo. Kaya hindi mo na siya makita kasi siya ay paligid na paligid sa iyo. You're wrapped in the love of your mother. You're enveloped in the presence of your mother. And therefore, you cannot see your mother because you're so full of your mother. Ang ating buhay dito sa mundo ay parang ganoon din. Nasa sinapupunan tayo ng Diyos. At ano ang kinakain natin? Ang kinakain natin ay ang katawan at dugo ng Diyos. Kung papaanong kinakain ng sanggol ang katawan at dugo ng kanyang nanay. Kailan natin makikita ang Diyos? Makikita natin ang Diyos kapag iniluwal tayo. Ano ang ibig sabihin? Makikita natin ang Diyos pagdating ng ating pangalawang birthday. Ang unang birthday natin, pinanganak tayo ng nanay. Ang pangalawang totoong birthday natin ay ang pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Ang tawag natin ay kamatayan. Pero ang tawag ng mga Kristiyano ay araw ng kapanganakan. Dies Natalis sa Latin. Ibig sabihin, araw ng kapanganakan. Ang araw ng kapanganakan natin ay hindi galing sa nanay. Ang araw ng kapanganakan natin ay lumilisan tayo sa sinapupunan ng mundo at para harapin na natin ang mukha ng Diyos. Balik tayo sa tanong. Isa kang sanggol, nasa sinapupunan ka ng Diyos, kaya hindi mo siya makita kasi balot na balot ka ng presensya ng Diyos. Kaya hindi mo nakikita ang Diyos ay sapagkat balot na balot ka ng Diyos na nagpapakain sa iyo, na bumubuhay sa iyo, ay sapagkat binabalot ka
ng kanyang pag-aaruga. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kapag natutok sa tayong sabihing walang Diyos, kapag natutok sa tayong pinabayaan na ako ng Diyos, o patay na ang Diyos, wala na siyang pakialam sa akin, tandaan lamang natin, paano ka nandiyan sa sinapupunan? Dapat walang laman yan. Bakit may puno diyan? Bakit may simbahan diyan? Bakit may bahay diyan? Ang tanong ng isang philosopher ay, why is there something where there should be nothing? Bakit nagkakaroon samantalang wala naman talaga dapat mayroon diyan? Ang ibig sabihin, kapag meron kang nakikita, ibig sabihin may naglagay. At ang naglagay doon sa nakikita mo, Diyos. I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Not only tree, persons. Not only persons, nature, planets, stars, the sun, the moon. All of that, dapat wala, pero nagkaroon. Kaya mayroon ay sapagkat mayroong lumikha, at ang lumikha ay Diyos. At ang lumikha nito, hindi ko nakikita. Hindi dahil hindi ko pwedeng makita, kundi nababalot ako ng pagmamahal katulad ng ina. Nababalot ako ng pagmamahal, ng pag-aalaga, ng pag-aaruga ng Diyos. Ang kapistahan ng Senyor Divino Tesoro dito sa Calasiao, dito sa atin sa Pangasinan, ay pagkakataon sa atin para alalahanin na hindi natin makikita ang Diyos hiwalay sa krus. Hindi natin hindi natin makikita ang karanasan ng Diyos hanggang hindi tayo dumadaan sa kamatayan. Sapagkat sa kamatayan lamang natin tunay na makikita ang mukha ng Diyos. My dear brothers and sisters, pagtingin natin sa Divino Tesoro, alam ko meron kayong ibubulong, meron kayong hihilingin, meron kayong uulit-uliting hilingin sa Kanya. Pero sana ibulong ninyo sa Tesoro na, Panginoon, madilim po ang aking pinagdadaanan, hindi ko maranasan ang inyong pagmamahal sa akin, at ako ay natutokso na sabihin, wala kayo sa aking buhay. Subalit, Panginoon, sana isaalang-alang ko, ako po ay nasa inyong katawan. Ako po ay nasa inyong sinapupunan. Ako po ay nasa loob ng inyong puso. Kaya hindi ko kayo nakikita sapagkat niyayakap ninyo ako at binabalot ninyo ako ng inyong pagmamahal.